Yun yung nakita ni Presidente. Kaya sabi ni Presidente, mula ngayon, ayaw ko sa panahon ng aking termino, wala nang ceasefire. There will be no ceasefire ever again under my term. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Wala na yun. Ang ating pag-uusapan yung sinabi ni President Duterte na finish na. Wala nang ceasefire. Tama po yun. Kasi alam mo, itong CPP-NPA, mga buang na NPA, mga ungas na makabayan, kamatayan black, ginagamit lang nila ang ceasefire para maka-advance ng posisyon, para ambusin ang sundalo. Siyempre, hindi prepared ang sundalo, kaya madaling ambusin, madaling tambangan, madaling patayin. Kasi ang rason ceasefire eh. Oh. Kaya ngayon, marami ang nalalaga sa sundalo. Samantala yan, kung ideklara mo na hindi pwede ang ceasefire, talagang alerto ang sundalo. Hindi mo, kasi sa panahon ngayon, binubula na lang ang gobyerno nitong mga gonggong na kamatayan black at itong mga CPP-NPA at mga mga gonggong na komunista. Binubula eh. Matagal nang binubulan nyo ang taong bayan. Tulad yan, matagal na, 52 years na kayo. Napakaraming bisis na ang negosasyon ng Pistox. Hindi matupad-tupad kasi ang gusto nyo talaga ng itong mga gunggong na komunista na to, mga NPA, ang gusto talaga, sila ang mamahala sa buong Pilipinas. Si Joy Flores, thanks for being the supporter of our loving President. Francis Robert Johnson, watching from Singapore. Hi bro, kumusta po kayo? Totoo po yun, ay pinag-aralan ko eh, i-drain-up ko sa papel ang kanilang mga kabulastugan. Panahon ni Ramos nag-negotiate. Ang dami rin sundalong inambos. Negotiate ha? Ceasefire, pag mga ganitong Pasko, diyan yan magbabanat ng mga pagtambang. Kasi ceasefire, Pasko. Kung hindi ka mag-declare ng ceasefire, alerto ang sundalo. Kasi alam mo naman ang sundalo, may protocol yan. Pag sinabing ceasefire, ceasefire. Hindi yan nakikipagbanatan. Ngayon, kung gagamitin ang ceasefire para maka-advance ng posisyon, para masunod ang kanilang kagustuhan na mag-ambos. Kasi kaya nga, alam mo, ang trademark talaga ng kamatayan black, at ito NPA, traidor. Ang komunista, ang trademark niyan, terorista yan. Kaya di ba galit na galit sila na implement yung anti-terror bill. Sila ang unang humaharang niyan. Kaya yan nakarating ng Supreme Court. Ang Supreme Court naman gumawa ng solusyon. Pero hindi yan pwede i-TRO. Gumawa ng argumento, gumawa ng debate tungkol dyan sa anti-terror bill. Kasi wala namang ibang terorista sa Pilipinas. Dalawa ang terorista, yung kagaya ng Abu Sayyaf, terorista yan. Hindi pala, una ang NPA, terorista ang NPA. Terorista ang Abu Sayyaf. O kaya, di ba, ang dami mong babantayan? Babantayan mo ang kawalanghiyaan ng Abu Sayyaf, babantayan mo ang mga katarantaduhan ng komunistang NPA. Yung kamatayan black. Kita mo? Doon mo makikita ngayon na ang Pilipinas, ang mga Pilipino, sadyang pinaglalaruan ng mga komunistang ito. Sinong mga komunista na yan? Sila Satoru Campo, Juma Sison, sila Baba Lories, sila Franz Castro, yan si Sarati, Colmenares, Casino, ganyan. Ganyan ang sitwasyon. Sila Halandoni. Kita mo, saan ngayon lulugar ang gobyerno? Ngayon, ano ang sitwasyon? Kawawang gobyerno, kawawang sundalo, namamatay ng walang kalaban-laban. Kasi ang NPA, ambos naman ang mga tirada niyan. Pag dumaan ang sundalo, ang 6x, doon nila tatambangan yan, yung walang posisyon ang sundalo. Walang kamalay-malay na aambusin. Yun ang trabaho.
Ngayon, ang tawag dyan, terorista. Kaya ang NPA, kayo mga gunggong na NPA dyan, hindi kayo dapat tawaging Makabayan Black. Dapat ang tawag sa inyo, Kamatayan Black, terorista, kayo. Kaya ang tawag ko sa inyo, mula ngayon, terorista. Kasi wala kayong matinong trabaho, wala kayong matinong gawa. Ang gawa ninyo ay ilubog, isadlak sa kahirapan ng taong bayan. Tingnan mo, ang daming magulang na nawawala ng bata, ng mga kabataan. Ang daming magulang na naghihinagpis dahil hindi nila nasarili ang kanilang mga anak. Paano? Nabihag nyo. Nabihag nyo sa tamis ng inyong pananalita na puro kasinungalingan. Kayong mga katarantaduhang black na yan, kamatayan black na yan, teroristang black na yan. Kayong si Juma Sison at itong mga grupo niya na nandito sa Pilipinas. Kaya yun, wag kayong ako. Bakit hindi ako pabor dyan? Dahil sa amin, napakarami niyang mga gonggong na yan. Pero ngayon, limitado na ang galaw nyo. Hindi na kayo pagpunta-punta kung saan-saan. Ang gagawin nyo, ibibintang nyo sa sundalo pag pinatay nyo ang isang kuwan. Halimbawa, hindi kayo nagustuhan na isang lugar, may kumontra sa inyo. Itutumba nyo. Tapos, pagpatay na, ibibintang nyo sa military. Kiso, military ang tumira. Pero, ang trabaho nyo, kayo ang tumitira, tapos ibibintang nyo sa sundalo. Ngayon, ang tawag dyan, terorista. Kayo ang naghahasik ng naglagim sa Pilipinas. Kayo ang naghahasik ng kasamaan, ang NPA. Tapos dyan sa Kongreso, pagka tinukoy kayo na komunista, pag tinukoy kayo na yung Kamatayan Black, pag tinukoy na terorista, anong sugot nyo? Red tagging. Wala kayong paliwanag na maganda. So, ibig sabihin, dahil wala kayong paliwanag na maganda, pinapatunayan nyo na wala talaga kayo rason. Kasi ang rason nyo, red tagging lang. Wala kayong paliwanag kung bakit kayo naging red tagging. Samantalang gobyerno, hindi lang nag-aakusa, kundi binabanggit mismo na rekta kayo, may rekta kayong komunista. Kayo mismo ang mga kasamahan nyo na NPA, sasabihin na kadre kayo. Pag sinabing kadre, mataas na posisyon yan sa NPA. Talo pa ang commander dyan sa ganyan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, wala kayong alam. Nire-red tag lang kayo. Alam mo, sa totoo lang, 50 years ago, 52 years na ang NPA, ano ba ang kulay nyo? Mga gunggong na komunista, mga gunggong na NPA. Ano ba ang kulay nyo? Di ba red? Hindi na kailangan i-red tag kayo kasi klaro, bandera nyo pa lang, bandila nyo pa lang, kulay na red Hindi na kailangan i-red tag. Ano yung sinasabi nyong red tagging na tinutukoy ninyo? Di ba? Anong sabi ni PRRD? Tama si PRRD. Matagal na ito si Sarate nakikita sa Davao. Hindi lang nakamonitor, hindi lang napasok sa list ng military. Kita mo? Mismo ang presidente ang nagsabi. O yung video sa YouTube na kumakalat. Ano yon? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kayo mismo ay NPA. Binastos nyo ang sundalo. Wala kayong respeto sa sundalo. Sabi ko nga, kahit 100 times na 400 times ko ulit-ulitin, kung ako sundalo, dudugsangin ko ang mukha mo nang kukulatahin kita ng polo ng Armalite sa katarantaduhan mo, Sarate. Yan, sisaksin nyo. Alam mo, ang NPA, walang takot yan. Kasi, paano matatakot ang NPA? Mismo professor sa UP, NPA. NPA, yung mga professor, maraming professor sa UP na NPA. Bakit matatakot yung mga yan? Kaya sila nakakabihag. Kaya sila nakakakumbinsi ng mga bata pa, ng mga estudyante, kasi ultimo professor, NPA. Kita mo? Kaya tigil kayo sa katarantaduhan nyo, mga komunistang ungas, mga Kamatayan Black. Wala kayong pakinabang sa bansang Pilipinas. Inutil kayo. Tapos si Franz Castro, anong sinasabi niya? Hindi, sa dami daw ng problema, instead na unahin ang problema, inuuna sila.
Kayo nga ang nag-ugat ng problema, kayo, sa inyong grupo, dahil ang grupo nyo, puro baliw. Sira ulo ang mga grupo ninyo na mga komunista. Sira ulo ang takbo ng isipan ninyo. Magasik ng lagim kayong mga ungas, mga demonyong NPA. Tandaan nyo, ang taong bayan, gising. Kayo lang ang binabantayan. Huwag mong sabihin na tama na naman kayo. Tapos yung LCAP na tinutukoy ng gobyerno, anong sabi ng LCAP? Pag pumunta sila sa isang lugar, yung mga lumad na yan, marami na sa lumad ang ayaw sa NPA. Tinataboy na kayo. Ayaw na nila. Anong ginagawa ninyo? Pinagpapatay nyo ng mga komunista, itong mga NPA. Tapos ngayon, pagpatay na, sasabihin itong mga kamatayan black na nandyan sa Congress, ang pumatay dyan, sundalo. Oh, mismo anak ni Kulyamat na lalaki, anong sabi? Ang sundalo, ayos ang trato sa amin. Pero ano ang pahayag ng nanay na NPA, nandyan sa Kongreso? Ang inaabuso ang kanilang katutubo, pinapatay ng military. O kita mo, baliktad. Ang anak niya gusto ang military. Pero si Kulyamat, itong nakaupo sa Congress, anong sabi? Ayaw nila sa sundalo, pinagpapatay ang kanilang katutubo, yung mga lumad. O, pero sabi ng anak, ayos ang NPA. O ayos ang military. Ayos ang trato sa kanila ng military. Pero anong sabi ng nanay? Itong si Kulyamat. O, wala sa ayos ang NPA, pinapatay ang kanilang katutubo, ang mga lumad. O, kita mo, baliktad. Nandun siya sa Kongreso, ang anak nandun sa lugar mismo. So, ang paniniwalaan mo, ang anak, bakit siya magsisinungaling? Doon siya nakatira. Siya, itong nanay, dito sa Kongreso. Oh. Anong ginagawa sa Kongreso? Ang bantayan lang ang... Alam niyo po ba, natuklasan ko sa aking pagbabasa. Ang nakuha pala, 200,000, ito si Neri Colmenares. Ang nakuha niya na budget sa Kongreso. 200 million. Ito si Casino, nasa 195 million ang nakukuha niya sa Kongreso. Kaya pala, gustong-gusto niya lagi siya sa Kongreso eh. Colmenares, si Casino, dahil pati itong isa, si Sarate. Hindi po bumababa sa 100 milyon ang inyong kada bawat isa sa inyo. Oh. Kita mo yan? Kasi kayo, mga gunggong kayo, na mga komunista at mga NPA, wala kayong pakinabang sa Pilipinas, sa sanlibutan. Sa sanlibutan, kasi nakarating na ang balita tungkol sa inyo, buong mundo na yan. Alam na lahat ng OFW yan, kaya sanlibutan. Kaya huwag kayong magpaluko-luko. Dahil ang naluluko nyo na lang, nandiyan sa kanto-kanto, doon sa liblib na lugar, na hindi kayo kilala. O kito mo, ang sabi ni PRRD, ang ceasefire hindi pwede ipatupad. Wala nang ceasefire hanggang sa matapos ang kanyang termino. Tama yan. Bakit ka mo? Ipaliwanag ko na tama yan. Kasi kaya tama yan, kayo, humihanap lang kayo ng tiyempo para mag-ambush ng sundalo. Pumatay ng mga tao. Yun ang trademark ninyo. Anong tawag dyan? Traidor. Kaya kayo, teroristang komunista, nasalot sa bayan na NPA. Yun ang dapat tawag sa inyo, salot. Alam mo, ang Pilipinas, kung wala lang ang NPA, maunlad. Tulad yan, pagagandahin ng kalsada, pag hindi nagbigay ng tax sa buisit, sa mga demonyong NPA, anong gagawin nyo? Susunugin nyo lahat ng equipment, backhoe, dump truck, pison. Tapos yung delivery na truck ng simento, ng ready mix, susunugin nyo. O kita mo? Sino may pakanahan dyan? Aba, yung mga teroristang demonyong NPA. Hindi ako magpapaligwi-ligoy sa topic ko dahil kayo ang salot sa bansang Pilipinas. Kung walang NPA, kung walang komunista dyan sa Kongres, maayos ang takbo ng Pilipinas. Kayo lang ang nagpapagulo. Tapos sasamahan pa nitong mga bugok na senador, Risa Ontiveros. Ang 1.7 billion niya sa PhilHealth, hindi niya may balik-balik. Si Drilon, o kita mo? Kaya naging mahal ang tubig. Kasama sa Accra. Ang Accra pala ang gumawa ng mga resolusyon. O kita mo? Gumawa ng kontrata ang Accra. Ayun, Accra na yan. Lawyer yan.
samahan ng mga abogado. Diyan galing si Drilon at saka to si Angara, kaya nga Akra eh. Yun ang tinutukoy ko. Kaya ngayon, kung ang Pilipino hindi aware, kung hindi magbabantay ang mga Pilipino, kagaya natin, ilalampaso tayo itong mga komunistang gonggong na mga NPA, itong mga komunistang salot sa lipunan, mga terorista na komunista, yan sila sarati. Oh. Kung hindi magiging aware, hindi babantay ang buong sangkatauhan ng mga Pilipino, ay ilalampaso tayo niyan, paglalaruan. Kasi yung mga NPA, pinaglalaruan lang ang batas. Hahanap ng, dahil mga nakapag-aral yan, hahanap ng butas. Ngayon, ang kawawa ang taong bayan. Mantakin mo, nakapasok sila dyan sa Congress, walang iwang ginawa, kundi kumuha ng limpak-limpak ng mga milyones na budget sa Congress. Ngayon, binubuhay lang nila ang kanilang sarili. O kita mo? Kaya hindi tayo magpapapatay-patay dito sa mga gonggong na mga komunista na to, mga inutil na NPA. Wala kayong pakinabang sa bansang Pilipinas. Kayo, ang tawag dapat sa inyo, terorista ang NPA, komunista. Palamunin lang kayo ng taong bayan. Yun ang totoo. Ito ulitin ko yung word ko. Palamunin lang kayo ng bansang Pilipinas, diyan sa Kongres. Nakikinabang lang kayo sa milyon-milyong pondo ng Kongreso. Kaya kayo palamunin, kayo mga komunista na NPA. Salot. O, yun ang dapat yan, salot. Kaya di ako nagngingimi dito. Pinatutunayan ko ang kasalutan ng mga gonggong na NPA na komunista. Wala kayong pakinabang, sa totoo lang. Kaya dapat sa inyo, ibaon sa hukay. Simintuhin. O, para matapos na ang usapan.